after, kumain, nag-break, ganun. Kaya naman, ang dapat na ibinibigay natin sa oras ng pagsazakatul fitr ay dapat pagkain. At ang kilalang pagkain dito sa atin ay bigas. At ang sabi ng ating mga ulama, ang porsyento o ang dami ng dapat na ibibigay natin bawat tao per head ay 2.5 kilogram na bigas. Para yun sa bawat tao. Kung anim kayo sa pamilya nyo, hindi ang dapat mong ibigay ay 9 na kilo. Ganoon po. Tapos, yung mga nagsasabing mas mainam daw yung pera ibigay, mas mainam daw na pera ang ibigay nila na may halaga ng 2.5 na kilo, katumbas ng 2.5 na kilo, para yung natulungan, yung binigyan na ng zaka, yung mamili ng kung anong bibilihin nila. Mali po yun, mga kapatid. Kasi ang sa apat na mga imam, isa lang po ang nagsabi noon. Kaso, hindi yung imam na nagsabi yun ay may kondisyon siyang naibigay na kailangan emergency talaga ng taong pagbibigyan mo ng pera. Halimbawa na lang, yung taong bibigyan mo ng zakatul fitr ay nasunugan at kailangan niya talaga ng pera, hindi pagkain, kasi ipamimili niya ng damit niya, ng mga gamit, kasi may iba naman siyang mapagkukunan ng pagkain, ay mas mainam na bigyan mo siya ng pera. Pero ang nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith ay pagkain. Pagkain po ang ibinibigay na zakatul fitr. Sapagkat sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam may cash din sila, may mga pera sila, may dinar, may dirham. Ngunit hindi nagbigay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng cash. Kung sasabihin natin sa panahon natin ngayon na mas mainam yung cash, hinigitan natin yung pag-iisip ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mas advance ang pag-iisip ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi niya naisip na mas mainam yung pera, ay bagkus yun yung tama. Mas mainam na pagkain yung ibigay sa mga mahihirap, sapagkat yun yung ipinag-utos ng Allah. Kaya wag natin ihigitan ang karunungan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasi sa kanya tayo kumukuha ng kaalaman. At saka yung paglalabas, bilang panghuli, yung paglalabas natin ng zakatul fitr, ang nasabi ng mga ulama na pinakamainam na paglalabas ng zakatul fitr ay pagkatapos ng salatul fajr sa araw ng Eid, hanggang sa bago pa man itayo ang salatul Eid. Sa pagitan po nun, pagitan ng salatul fajr, pag nakapagsala na tayo ng salatul fajr hanggang sa itayo yung salatul Eid, yun po yung pinakamainam na pagbibigay natin ng oras na pagbibigay natin ng zakatul fitr. At hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.